hanggang sa huling pagkakataon, in-expose ni Pangulong Duterte kung gaano kabulok ang Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte itong si Torre na walang alam sa batas. Walang alam sa pagpapatupad sa batas, puros angas lang. Sige. Hindi lang natunugan ni PRRD na dadalhin siya sa ICC. Paulit-ulit naman kami. Gusto ko ng ano dito. Masasabi nga lang, alam niya eh. Alam niya. Ano ba? Hindi lang niya talaga ini-expect na Dalhin niya ako sa ospital nga, blood ako. nakikidnapin siya. Oo. Alam niya kung ano yung ano. Kasi nga, dahil nga doon sa Article 59 ng Rome Statute, kailangan humarap ka sa hukuman dito sa Pilipinas. Ina-expect ni Pangulong Duterte na dadaan naman siya sa proseso. So, magaling naman ako abogado, magaling naman mga abogado ko, di maglaban-laban kami. Hindi natin ina-expect na ganun sila kademonyo. We underestimated yung kademonyohan nila at pinakidnap siya. Pero yung ICC, yung warrant ng ICC, yung dadaling siya sa dahig, ano yan, lahat yan alam ni Pangulong Duterte yan. Hunger for power. It will divide the nation. Ang issue natin ngayon, mayroong mga nagwa-vlog ngayon na mga dati namang hindi mahilig sa politika pero ngayon mga nagpupolitika at ginagawa ng chismis itong pagkakahuli kay Pangulong Duterte na tila mo sila yung authority para magsabi kung ano yung totoong nangyari. At ang kanilang pinalalabas ngayon na may traitor daw sa grupo ni Pangulong Duterte. Anong masasabi mo doon, Banat Bay? May traitor sa circle of maliit na bilog ni Pangulong Duterte. Una-una, ako naniniwala ako na walang traitor sa loob. Sa labas, meron. Kasi nasa labas naman na si Anyo at saka si Gibo. Hindi naman na sila kaparte ng masasabi nating circle ni Pangulong Duterte. At kung may traitor man na sinasabi nila, alam nyo, alam ni Pangulong Duterte na nung nasa Hong Kong kami niyan, nandun po ako, nandun po lahat. Lahat po siya ay pinipigilan na nung mga nasa paligid na umuwi ng Pilipinas. Pero ano ginawa niya? Sabi niya, hindi, uuwi ako, gusto ko umuwi. At inagahan niya pa. So, wala hong traitor o ibang istorya. Alam na ho niya ang kanyang destinasyon. Alam niya kulungan ng kanyang destinasyon. So, wala hong traitor. Ang traitor lang, yun lang ang yung nakikuntsaba na dating sekretary ni Pangulong Duterte. At saka, yung pinalibing, yung tatay. Yun ang pinaka-traitor Yun ang mga sa lahat. traitor. Huwag nyo nang gawa ng issue yung pamilya ni Pangulong Duterte kasi parang Banat Bay, ang pinalalabas nila dito, kasalanan ni VP Sara kung bakit itong kanyang ama ay nakakulong na tila mo, pinilit niyang umuwi. Pero katulad nga ng sinasabi natin, nasa Hong Kong tayo, magkakasama tayo, may mga intel din tayong nare-receive. At according sa mga intel natin, may build-up ng police dyan sa Davao, dito sa atin sa Metro Manila at si Senator Bato de la Rosa nga hindi na nga siya sumama doon dahil talagang alam na nila na meron. Doon pa lang nag-uusap-usap na tayo na meron daw arestuhan na mangyayari. Hindi lang talaga ine-expect ni Pangulong Duterte na ipagkakanuno siya to that extent. Siguro yung warrant of arrest kasi nga alam naman ni Pangulong Duterte yung batas na kung mayroon mang warrant of arrest, kailangan humarap siya sa husgado dito sa Pilipinas. Siguro, yun yung kanyang reason. Yun naman ang sistema at proseso. At sigurado naman ako, susunod naman sa proseso mga yan, kaya ko na may pagtanggol yung sarili ko. So, uwi ako. Tayo pa nga yung nagpo-post, di ba, Banat Bay? Pinost pa natin, ang unang uwi niya rito, alas 4, na-move, pinost din natin. So, tayo mismo nagsasabi sa madlang Pilipino na uuwi si Pangulong Duterte alas 10 ng umaga sa ganitong araw. Kaya nga may mga kasama na tayong vloggers na nandoon. Kasi nga, kaya natin yun inilabas yung kanyang pag-uwi para alam ng mga tao na meron talagang aaresto sa kanya. Coach Oli. May kwento-kwento pa nga dyan na kahit doon sa speech ni Ma'am Hanilet na parang nagpahaging siya na parang may planong gawin sa kanya yung ginawa kay Ninoy sa pag-uwi. Kaya nga, ibig sabihin, alam nila kung ano mangyayari. Kaya nga din nagpa-announce na ito yung uwi ni Pangulong Duterte para magpuntahan ng tao.
para makita yung bantayan. tao. Oo, yung pag-uwi niya. So alam talaga, walang traidor. Ano masasabi mo dyan sa mga nagkakalat ng mga bagong Ah, isyu wag ng wag tayong pasika? wag tayong papauto kasi hinahati-hati lang tayo para tayo magkahiwa-hiwalay tapos doon sila babanat. Hindi po totoo 'yan kasi Sabado pa lang, Linggo po yung event eh. Sabado pa lang kasalukuyan na alam na natin 'di ba habang sumasyat si Boss Dada ng Makalan. Pinakita na namin may nag-message, "Oy, confirm na." Alam na namin kalat na po doon. Even doon sa speech ni Tatay Digong, alam na niya, nahuhulihin siya eh. So meron siyang full knowledge. Kaya nga alam mo, dapat lalo tayong bumilib kay Tatay Digong, knowing na alam niyang huhulihin siya, hindi natin, baka mamaya pinagplanuhan pa itong Ninoy Aquino, no? But alam niya yung gagawin sa kanya and yet umuwi siya para salubungin yung ICC. Ang nakakasama lang talaga ng loob dito, hindi naman po issue kung haharapin ni Tatay Digong yung mga kaso niya eh. Ang issue dito, bakit mo trinaydor ibinigay sa puti? Pwede naman nating dalhin sa lahat ng korte rito. Bakit tayo naging traidor? Ang hilig natin gumawa ng katraidoran dyan sa airport. Ganyan ginawa, katraidoran kay Ninoy Aquino. Synonymous nga daw eh, sa Diba? Marcos yung airport. Oo, grabe. Mahal na mahal niyo yung airport. Talaga naman, Boss Dada. Synonymous daw ang martial law sa pangalan ng mga Marcos and laging meron daw drama sa airport sa tuwing may Marcos na nasa gobyerno. Katulad nga ng sinasabi natin, hanggang sa huling pagkakataon, in-expose ni Pangulong Duterte kung gaano kabulok ang Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte itong si Torre na walang alam sa batas. Walang alam sa pagpapatupad sa batas, puros angas lang. Sige. Hindi lang natunugan ni PRRD na dadalhin siya sa ICC. Paulit-ulit naman kami. Gusto ko ng dito. Masasabi nga lang, alam niya eh. Alam niya. Ano ba? Hindi lang niya talaga ini-expect na Dalhin niya ako sa ospital, high blood ako. nakikidnapin siya. Oo. Alam niya kung ano yung Kasi nga, dahil nga doon sa Article 59 ng Rome Statute, kailangan humarap ka sa hukuman dito sa Pilipinas. In-expect ni Pangulong Duterte na dadaan naman siya sa proseso. So, magaling naman ako abogado, magaling naman mga abogado ko, di maglaban-laban kami. Hindi natin in-expect na ganun sila kademonyo. We underestimated yung kademonyohan nila at pinakidnap siya. Pero yung ICC, yung warrant ng ICC, yung dadaling siya sa dahig, lahat yan, alam ni Pangulong Duterte yan.